Kalahati. Kalahati. Lumagpas ng kalahati. Dahil ito po kasi yung dahilan ko. Noong una, yung commitment po namin, yung nagsabi ko sa kanila, mag-commit po tayo para sa itong na activity sa mission. Sinabi ko sa in-emphasize ko po ang possible po ba? Unang-una, sinabi ko sa ito po ang ating gagawin. Mag-commit tayo na hindi natin kaya. Yung mag-ano tayo sa Panginoon na hindi natin kaya. Kaya nung sinabi ko sa kanila na, sige, dito commitment na po tayo. Ano po yung i-commit mo? Tapos sinabi niya sa akin, Pastor, okay lang ba yung 1,000? Ang tanong ko, kaya mo ba? Kayang-kaya, Pastor. Kasi kayang-kaya. Kung wag yan i-commit mo, dahil kaya mo. Pagkatapos, Pastor, 2,000. Ang tanong ko, kaya mo ba? Parang kaya ko, Pastor. Kaya ko pa rin yan, Pastor. Awag mo yung i-commit dahil kaya mo pala. Kaya ang gusto ko na hindi tayo gustong sa Panginoon, hindi tayo salib ba ganun siya? Tiwala. O hindi tayo magtiwala sa ating sarili, gusto ko magtiwala sa Panginoon. Amen. Kaya sinabi ko sila, pwede bang dagdagan mo pa? Yeah, amen. Sabi niya, Pastor, tricky, Pastor. Ang tanong ko, kaya mo ba? Pastor, hindi na. Ang tanong ko, yung mga access mo, yun, mga asset mo, kaya pa kayong bayaran yan? Pastor, hindi na. Yan ang i-commit mo. Dahil sa totoo lang, sinabi ko sila, for with God, nothing shall be impossible. Dahil sa totoo lang, kapag tayo ay nagbigay, ng dahil kaya po natin, ang glory po, hindi po sa Panginoon sa atin. Dahil kaya po natin eh. Sinabi ko sa mga members, mag-host tayo ng conference dahil, hindi dahil mayaman tayo. Mag-host tayo ng conference dahil meron tayong milyon. Dahil sa totoo lang, yung faith kasi, ito po kasi, naintindihan ko, ang tawag kasi yung kapag meron kang milyon, alis na ka mag-host pa. Meron akong milyon, kaya mag-host ako. Okay naman siguro. Parang, para sa akin, hindi yun faith eh. Ang faith mo, yung walang-wala ka, pero nag-host ka. Dahil, yung nag-trust ka na God will provide. Kaya sa akin po, sa totoo lang, hindi po ito biro, pero salamat sa Panginoon dahil meron naman provision. Meron binigay sa Panginoon ng mga provision, kaya patuloy na po tayo. Dahil sa totoo lang, ito po ang pinaka-paborito ko eh. Kaya pwede namang i-cancel ang lahat, wag lang ito. Meron pastor sinabi sa akin na, Pastor, okay na bang i-cancel mo lang ang mission? Focus tayo sa anniversary. Ako naman yung host, ikaw naman pastor. Pwede bang, hindi naman pwede na, tayo eh. Dapat, ako ang nag-host. Sunod, ganun lang. Kapag gusto mong, ayaw mong sumunod, huwag kang pumunta. Dahil, ang problema kasi po nating mga pastor, ang nag-host ay kailangan nating diktaran. Yun kasi ang problema eh. Kaya sana, hindi naman natin diktaran. Pero salamat sa inyong lahat. Dahil hindi kayo dulikta sa akin. Salamat kayo. Salamat sa lahat. Kaya salamat po. This time, hindi na po tayo mag-ano-ano pa. Amen. Magpatuloy na po natin to. Kaya tinatawag ko po ang Israel Music. Solo po, solo. Amen. Malayang pa, no? Baptist. Who doesn't wish for sunny days? That the skies above us would never turn gray. But life isn't always sunshine. That we have time that lead us asking why. And when the clouds are in, the tears begin to fall. There must be a reason for it all.
to our heartache, healing out of every hurt that invade our shattered world. We never walk the trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Every problem that we face, saved by the Father, through hands of grace. He uses sorrow to draw us, to call us closer to His side. It's in the middle of the storm we learn to trust that He is always watching over us. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out to brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that invade our shattered world. We never walk the trials in vain. He's my Redeemer of the rain. Dark days we walk through, He lead the path for others, leading them through. The Redeemer of the rain, He brings beauty out to brokenness and hope to our heartache, healing out of every hurt that invade our shattered world. We never walk the trials in vain. Oh, we know His mercy long to stay. He's the Redeemer of the rain. And this time po, salamat po sa lahat. This time, sa pangalawa pong speaker natin, dahil tatlo pong speaker po natin sa ngayon, kaya ano po tayo hanggang alas 3. Amen. Salamat no. Salamat po sa parang speaker po natin. Naging blessing po siya sa akin. Oh, may skyflex naman. Sa aking buhay dahil po hindi po sa totoo lang hindi po kami masyadong matagal na po nagkakilala. Nakilala po kami doon sa Manila. Pero kahit po hindi kami sobrang parang close sa doon parang pero sa totoo lang na-bless na po ako sa kanyang pagkatao. Yes, sir. Kaya gusto ko po siya, privilege po na nakadating siya po dito. Kaya sinabi ko siya, Pastor, gusto ko sana makapag-preach kayo doon sa amin. Kaya salamat po sa invitation. Alam niyo mga pastor, kung katotoo lang para sa akin, kung pira po ang habol sa mga pastor ng taga Manila para dumating dito, sila nga, malaki na na-invest eh. Kaya parang sa totoo lang, gansi na sila. Sa ginagawa ko sa gansi? Ang lugi, sobrang lugi na po nila eh. Dahil ang love gift ko na, tag 20,000. 20,000 pero gumastos sila ng 100,000 eh. Kaya so, lugi pa rin. Kaya joke lang po no. Ang joke lang po yung 20,000. Pero gumastos sila ng maraming libo. Kaya salamat po sa lahat, Pastor. Kaya simulan na po natin. Pastor Aldo Gili. Salamat po, Pastor. Salamat po, sir. Yan ang Panginoon. Maayong buntag sa kanang Kristiyano o sa mga pastor din ni sa Butuan. Amen. Sinearch ko lang yun sa Google. So, kung pinagtatawanan ninyo yung mga pastor na nagsasalita ng Tagalog, nagkakamali, okay lang, welcome kayo. Pagtawanan nyo ako, try ko magsalita ng Bisaya. Sinubukan ko lang. Pa-insert lang, konti-konti lang. So, daghan ba, damo?
madamang salamat. Daghan. Daghan. Daghang salamat, Pastor Chelmer. Ako po ay na-bless sa inyo pong buhay, purihin ng Panginoon. So ako po ay nakarating sa uttermost part of the earth. So, dito to lang, uttermost part of the earth po ito kung kayo po ay nasa Israel, kung kayo po ay nasa Europe. Tama? Di ba? So meron pa bang ano dyan? May mga bayan pa ba dyan? Lugar pa? Wala na, di ba? So dulo na ito, uttermost part of the earth na po ito. Purihin Panginoon sa pribilehiyo na makarating po dito. Nasubukan namin maghabal-habal. A great experience, ano? So kami ni Pastor Ira, nasubukan namin magbalanse. No? Kailangan talaga ng teamwork, ng cooperation, ng collaboration. No? So kailangan ng masabay kami na gagalaw. Otherwise, parehas kaming babagsak. Ganyan din po sa gawain ng Panginoon. Amen po. Sa ministry ng Panginoon, kailangan tayo po ay may coordination, mga kapatid. So, nagpapasalamat ako dahil second church anniversary, second world mission, no? Wow, and first Jewish mission. So, what a great faith, mga kapatid, na mayroon ang ating pong lingkod ng Diyos na narito. Tayo po ay talagang nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Ang title po ng ating mensahe, mga kapatid, hindi na po ito bago sa inyo. Ano po? Advancing the Mission. So, 3 point lang po tayo kasi baptist po tayo. 3 points lang po, no? Advancing the Mission with Christ's power, number 1. Power po, and then the church position. Second po, and the people posture. Ano po? Power, position, and posture. So, pwede rin tatlo lang na po. So, parang pag tinawag si Pastor Chelmer dito, ng ating Panginoon, sabihin lang ni Pastor Chelmer, po, ano po? Po, power, number 1, ano? So, and then po, position, number 2. Okay? And then po, posture, number 3. Amen po? Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo at ating buksan ang ating Biblia to the very familiar verse po sa atin lahat, Matthew 28:19 to 20. So bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tayo pong lahat ay tumayo. Matthew 28:19 or mula 18 po, no? Mula 18. Sabay-sabay na po natin basahin. Ready, begin. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Also in Acts chapter 1, verses 1 to 5 po, buksan din natin. Acts chapter 1, verses 1 to 5. Okay, sabay-sabay din po nating basahin or verse 4 and up to 8. Okay, verse 4 up to 8. Okay, chapter 1 verses 4 to 8. Andiyan na po kayo, say amen. Amen. Okay, basahin po natin. Ready, begin. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. May the Lord bless the reading of His Word. Iti ng Diyos na buhay. Kami po ay humihingi ng iyong tulong at biyaya, Panginoon, na kayo po, Diyos, na magbigay ng mensahe sa inyo po mga anak po, Diyos. Magbigay ng convictions, Panginoon, upang sa ganoon patuloy po namin, O Diyos, na itaguyod ang misyon, Panginoon, na pinagkatiwala po ninyo sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa pamagitan ng banal na Espiritu. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, pwede na po kayo maglingkod. Ano po? So, makikinig pa lang kayo, naglilingkod na kayo. Ano po? Okay.
So, purihin ang Diyos. Unang-una, nakita natin mga kapatid, first point agad tayo ha, para mabilis lang. No? First point agad, makikita natin yung power and authority. Okay? So, dapat mga kapatid, mayroon po tayong confidence in Christ's authority and empowerment from the Holy Spirit. As the Bible says, all power is given unto me in heaven and in earth, sabi ng ating Panginoon. So Jesus is not just sending us, His disciples, He is backing. Ibig sabihin, nahandun yung suporta ng ating pong Panginoon. He is backing us with the heavenly authority, mga kapatid. Ito po yung nagbibigay sa atin ng confidence when facing mga rejection, when facing criticism, bakit ka may conference. Ito po yung nagbibigay sa atin ng confidence, mga kapatid. The authority that was given to us by Jesus Christ. Kaya kahit anong persecution, kahit anong difficulty, mga kapatid, dapat tayong magpatuloy. Amen po, mga kapatid. Po? So like the apostles in Acts, mga kapatid, we must go boldly, knowing that the King of Kings is behind our mission, mga kapatid. Amen po? Nasa likod natin ang ating pong Panginoon. Huwag tayong matakot to share the gospel, to start ministries like First Jewish, no? And Second World Mission Conference. Hindi tayo matatakot na gawin yan kahit baguhan pa tayo. Kahit nasa sulok pa tayo ng sanlibutan. Amen po? Kahit malayo tayo sa kabiasnan, hindi tayo matatakot. Bakit? Ang nasa likod natin ay ang ating pong Panginoon. Amen? Jesus has already given you the power. Binigay na sa atin ng Panginoon yung power. Mga kapatid, and this authority flows through the church. Amen? Sa mamamagitan po ng iglesia, it was given to the church. Kaya po mga kapatid, ako po as a pastor and a believer, church authority matters to me. Importante yun para sa akin, mga kapatid. Mga kapatid, we can see, there's church authority, there is calling, and there is sending. Dito mga sa mga binasa natin na talata, mga kapatid, in Matthew 28:19-20, and Acts 1:8. Also, sabi nga nun ni Apostle Paul in Romans 10:15, ang sabi niya, and how shall they preach except they be sent? So there is preaching, there is calling, di ba mga kapatid? And there is sending. Sabi nga nun, except they be sent, there is sending. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Mga kapatid, makikita natin sa Acts 13, Acts 13 verse 2-3. Acts 13:2-3. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. So there is a calling. Amen po, naniniwala tayo, ni si Pastor Chandler ang tinawag dito ng ating pong Panginoon. Amen po. At nung tinawag siya ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng iglesia, He was sent here also by the church. Sabi ganun sa verse 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Amen po? Yes, sir. Barnabas and Paul was sent by the church in Antioch. Amen. Hindi po sila parang nagsulo na nagtayo na lamang ng iglesia. They were sent by the church. Amen. Amen. Yes, sir. So dala-dala nila yung kapangyarihan, yung authority na ibinigay ng Panginoon sa iglesia, sa church. So we have the power and authority. Amen. Amen. So nothing will be impossible, mga kapatid, Yes, sir. Amen. para gawin ang misyon ng ating pong Panginoon na pinapagawa sa atin. Amen. Kaya ako po, nung nagsimula po kami ng gawain, dahil ako po talaga ay lumaki sa Bible Baptist, ang pastor ko po yung father po ni Pastor Ira. Doon po ako naligtas, doon din po ako nabaptize sa Usana. Pastor Yanesa, so magkakilala na kami. Kagabi, kinumpute ko, 35 years na siguro kami magkakilala. Mula nung high school po ako, kilala ko na yun si Pastor Yanesa. Kaya nandun yung ating paggalang, pagpitagan. Kasabot kayo pagpitagan? Hindi, paggalang na lang. Paggalang, respect, no?
sa man of God. Amen. High school pa lang ako, ibig sabihin, nangangaral na ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid. And ako po mga kapatid, I believe and I have a personal conviction. I am a Baptist by spiritual conviction and theological conviction, mga kapatid. Amen. Amen. I am not a Protestant. Baka may Protestant dito. Protestant kayo? So dapat walang Protestante dito, mga kapatid. Amen? Ako po, I would rather accept the theory of J.N. Carroll on the trail of blood. Amen. That there are faithful believers who continue the teachings of the early church, early Christians, who went through dark ages and persecution outside the Roman Catholic, mga kapatid. Amen. Amen. Amen po? Kami po, yun po ang position namin. I hope yun din ang position ninyo. Amen? I would rather accept that than accept the early Christians, that early Christians became RC. Kalahin niyo yun? Naniniwala ba kayo na yung mga early Christians, yung mga Hudyo noon ay naging Roman Catholic? Ganun yung magiging, magiging root ninyo? So, nasan yung authority, di ba? Nawala yung authority doon. So, I will not accept that, mga kapatid. Hindi ko yung tatanggapin. Sabihin nila, wala namang documentary evidence, yung trail of blood. Sabihin nilang ganun. Ito ang tanong, may documentary evidence din ba? Na nung si Peter ay ginawa nilang first pope? Wala rin. Parehas namang palang wala eh. Diba? So doon ako maniniwala sa preservation ng Panginoon. Amen? Sa kanyang salita. Yes, sir. Amen po mga kapatid. So makikita natin mga kapatid na yung authority ng ating Panginoon na binigay niya sa church ay nagpapatuloy. At ako po ay naniniwala ng buong puso, mga kapatid. Yes, sir. No? I have a spiritual conviction and theological conviction, mga kapatid, na yung authority na taglay natin ngayon ay authority mula sa ating Panginoon. Amen. Therefore, nothing shall be impossible sa lahat ng mga gagawin natin. Importante yun. Amen, mga kapatid. Napaka-importante yun. So, mga kapatid, galing sa Panginoon yung authority. Galing sa Panginoon yung power, mga kapatid. And therefore, we must not rely on the power na meron tayo. Kasi meron tayong, di ba? Power, may mga ginagawa. Ibig sabihin, meron tayong kakayahan. Pero we must not rely on ourselves, mga kapatid. We should not rely on our own strength, wisdom. If we rely on ourselves, mga kapatid, ito mangyayari sa atin, we get exhausted. Mapagod talaga tayo. Diba? We really feel tired. Ma-burn out talaga tayo. Ma-disappoint talaga tayo. And then quit. Doon talaga ang kababagsakan natin. Pag tayo po ay nag-rely sa ating sarili, we must rely on the power, on the authority that was given to us by the Lord Jesus Christ through His church. Amen po mga kapatid. So nangyari ito sa Israel. Sa 1 Samuel, buksan natin sa 1 Samuel chapter 4 verses 1 to 11. Ilang oras ba ako, Pastor? 30 minutes? Amen. Ano na lang, 20 minutes na lang? Parang wifi lang. So, 1 Samuel, ano po? 1 Samuel, para piso wifi. You know? 1 Samuel chapter 4 verses 1 to 11. Ayan. Okay? So, hindi ko na po babasahin isa-isa. But on this chapter, mga kapatid, we can see the danger and consequences of ministering without God's presence and power. Amen. Amen. Delikado yun kapag tayo po ay naglilingkod ng walang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? So many today serve in God's name but without God's presence. Kung nauunawaan lang talaga ng ating mga membro ito na yung ating paglilingkod, mga kapatid, ay dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. No? Amen. Kung naunawaan lang talaga ng lahat ng membro. Yes, sir. Amen. Amen. Naandun yung kanilang full support, mga kapatid. In this chapter, in 1 Samuel chapter 4, Israel faced defeat not because of lack of religious symbols. Napaka-religyoso nila dito. But because of lack of God's power and presence. The same danger faces churches, leaders, and believers today. Yes, sir. Amen. Mga kapatid, so makikita natin sa verses 1 to 4, ito po, dinigma nila ang Philistines. Dinigma nila. Pero mga kapatid, natalo sila. Amen. So nalagasan sila ng ilan. First is 4,000.
Natalo sila. And then dahil natalo sila, eto na, nagkaroon sila ng illusion of power. Illusion of power. Ang sabi nila, let us fetch the ark, sabi ganon, in verse 3. And when the people were come into the camp, the elders of Israel said, wherefore hath the Lord smitten us today before the Philistines? Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies. Saan nila gustong makuha yung power? Sa Ark of Covenant, hindi na sa Diyos. Tama? Doon na sa Ark of Covenant, nila gustong kunin, mga kapatid. The key points here, mga kapatid, Israel was in sin. Nagkakasala sila sa panahon na ito. They are in rebellion, but they assume God's presence. So mahalaga na sa ating pong gawain sa pagpapatuloy natin, mga kapatid, amen po, na tayo ay namumuhay ng may kabanalan. Amen po. With integrity as men of God. Amen po. At ganoon din sa ating pong mga members. We preach holiness unto them. Amen, mga kapatid. They trusted in the ark, a symbol, instead of trusting God Himself. Amen. Yes, sir. Mga kapatid, yung mga church activity, religious activity, without relationship with God is dangerous. Mga kapatid, no? So, yung mga motions, mga movement natin, preaching, singing, serving, without repentance or real connection sa ating pong Panginoon is powerless. Yes, amen. Walang kapangyarihan yon. We cannot manipulate God. Yes, amen. God's power with forms or rituals. Tama. Hindi natin mamamanipulate yan, mga kapatid. Makikita natin verse 5. Ano pang ginawa nila? Verse 5. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again. Sigawan pa sila, mga kapatid. Ano yun? Shout without substance. Huh? Shout without substance. Ang ingay nila, ang lakas ng pwersa ng tinig nila, no? Pero walang laman. Kumbaga sa Tagalog, ampaw. Kasabot kayo ampaw? Ampaw. Yung poste sa labas, buo. Pero yung loob, walang laman. Yung po ampaw. No, mga kapatid? Ang key point dito, mga kapatid, key points, the people celebrated prematurely, so there was emotion, but no anointing from the Lord. Yung outward enthusiasm, mga kapatid, eagerness does not equal inward power. Yes, amen. Amen? So churches may be full of noise, full of activities, full of programs, Amen. events, and excitement, Yes, sir. but still spiritually empty. It can happen, mga kapatid. God's power is not measured by how loud we shout. Come on. Mga kapatid, but how humbly we submit. Amen po, mga kapatid. Ano nangyari sa kanila sa verse 10 to 11? Verse 10 to 11, sabi ganon, and the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled, every man into his tent. And there was a very great slaughter, for there fell of Israel, how much? 30,000 footmen. Kanina, 4,000 lang. So ngayon, 30,000 footmen. Defeat despite the form. Mga kapatid. Defeat despite the form. Despite bringing the ark, Israel suffered a crushing defeat, mga kapatid. So, sino mga kasama nila? Yung mga anak ni Eli, si Hophni, and Phinehas. Namatay sila. Eh sila nga yung mga liku na mga priests. They were corrupt. Leaders ministering without holiness. Yun ang nangyayari, mga kapatid. Amen. So ministry without God's power leads to defeat. Yes, sir. Amen. Nothing lasting is accomplished. Amen? Yes, sir. Amen. Also, disgrace. Defeat, disgrace. Even God's name is mocked. Yep. Pati ang pangalan ng Diyos ay namamak. No? Naalipusta dahil sa atin. Anong sabi ng asawa ni Phinehas? Verse 22. Verse 22.
And she said, the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Verse 21, and she named the child, yung anak niya, buntis siya, namatay si Pinehas na kanyang asawa, at namatay din si Eli na kanyang pong biyanan. So pinangalanan niya ang kanyang anak, Ikabud, saying, the glory is departed from Israel, because of the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband. And she said, the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Yun mga kapatid. So, defeat, disgrace, death, it can happen mga kapatid. So the lesson here mga kapatid, balik tayo sa Panginoon, return to God, not just His symbol, not just for the sake of programs we're doing this, not just for the sake na magkaroon tayo ng conference, but the reason behind the conference, mga kapatid. Amen. Amen po, mga kapatid. Amen. Yun ang tingnan natin. Sapagkat nahandun yung very purpose ng ating pong Panginoon. Amen. Yes, sir. Praise the Lord. Amen. Not just having Tama yan. Tama the yan. conference, mga kapatid. So yun po yung balikan natin, mga kapatid. No? So, puntahan natin dun sa Acts chapter 1. No? Acts chapter 1. Yung pong Matthew 28:19 to 20, it happened in Galilee. And this was after Jesus Christ resurrected. So, within that 40 days, napunta naman siya sa Jerusalem. Amen. Sa Acts 1:8, yun dun nangyari yun sa Jerusalem. No? So, sabi sa Matthew 28:19 to 20, all power is given unto me. So Jesus has all power, but the church needs to operate in that power. Amen mga kapatid? So we must not rely on what we have, mga kapatid, but on the power of God. Amen? Yes, sir. Amen. So Jesus has been given all authority in mission in church to go and make disciples. But possessing authority and being empowered to act on that authority, different yan mga kapatid. Magkaiba po yun. So the disciples could not fulfill missions effectively without the enabling power of the Holy Spirit. That's why they told him to wait. Yeah. Yun, no? Sa Acts 1:8, ano sabi? Acts chapter 1 verse 8. No? There is a word, wait, mga kapatid. And being assembled together, no? Sabi ganon. Verse 4. No, yan. Sa verse 4, makikita natin sa verse 4. Yan. Wait. Do not depart yet. Tama? Yes, sir. But wait. Ano yung i-wait nila? The Holy Spirit. Amen? Amen. Sa panahon natin, mga kapatid, are we still waiting for the Holy Spirit? Amen. Mga kapatid, Yes, sir. we have the Spirit of God. No, dalawa na meron sa atin. Amen. The authority that Jesus Christ has given to the church. And we have the Holy Spirit. The enabling power of God. Amen, mga kapatid. That's why possible, mga kapatid. Posibleng mangyari ang lahat ng ating pong gagawin para sa Panginoon. Basta para sa ating pong Panginoong Diyos natin gagawin. Sabi ganun, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. Witnesses, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga kapatiran na narito, member ng church nito, and also sa ating pong mga kapwa pastors, we must support all the costs, all the programs of the church. Amen. Sa Ephesians 3:21, ang sabi, unto Him be glory in the church. Kanina, wala na yung glory ng Panginoon. It departed. Sabi ganun. Kaya pinangalanan niya yung anak niya Ikabud. Kasi the glory of God departed. Now, sa Ephesians 3:21, the glory of God is manifested through the church. Amen po mga kapatid. So not outside the church, within the church,
So we must support all the cause, all the program, all the activities of the church. Sapagkat doon nabibigyan ng kaluwalhatian ang ating pong Panginoon. Number 2, mga kapatid, mabilis lang. Kanina, power and authority. Number 2, position. Tingnan natin doon sa Matthew 16:18. Nabasa na rin natin ito kagabi, mga kapatid. No? Matthew 16:18. Ang sabi ng ating po Panginoon sa Matthew 16:18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So, Jesus is the head of the church. Amen po? And the gates of hell shall not prevail against it. The gates is used to defend. Di ba? For defensive yun mga kapatid Defensive structure yun, mga kapatid. Nakakita na ba kayo ng gate na sumusugod? Di ba? Wala pa. Hindi sumusugod ang gate. Pang-depensa siya. Meaning, the church is not hiding, but advancing. Amen. That's right. The church is not a bunker, it is a battalion. Mga kapatid. Right. We are called to invade darkness with light. Right. Our position in Christ is victorious, seated with Him. Sabi nga nun sa Ephesians 2:6, mga kapatid. Amen. So, hindi tayo matatakot, mga kapatid. Amen? Amen. So, we are not meant to be passive na hayaan na lang. Di ba? Tayo mga pastor, mga lingkod ng Diyos, tayo mga member, magpasuri-suroy na lang. Di ba? Kasabot kaya yung mga taga Manila, magpasuri-suroy. Di ba? Magala-gala na lang. Di ba? Hindi tayo dapat maging passive. Dapat tayo po ay mahigit pa sa mga aktivista. Amen. Amen? Right. Lagi tayong moving forward, pasulong, advancing. We have the power and authority of God. Amen. We must advance the church, the mission. Amen. Amen. That's right. Take ground, mga kapatid. The mission is advancing. Kailangan nating humakbang. Tama. Salamat, Pastor Chelmer. Actually, challenge to, no? Amen. Na pinakita sa atin ni Pastor Chelmer. Sa amin, challenge ko ito eh. Tama. Tama. Di ba? Meron tayong kasabihan. Alam niyo yung kasabihan? Kasabat kayo ng kasabihan? Kawikaan o Proverbs, no? The journey of 1,000 miles begins with a single step. Di ba? Amen. Amen. Talagang kailangan mong humakbang. Magsimula ka talaga para may marating ka. Amen. Di ba? Pag nakalingkod ka lang, wala kang mararating talaga. Tama? Yes, sir. Kailangan mo talagang gumalaw. Amen. May mga gawain na spiritually stroke, mga kapatid, paralyzed. Amen. Amen. Hindi magamit ng Panginoon sa misyon. Pagka ganoon, walang glory ng Panginoon doon sa church na yun, mga kapatid. Amen. Amen po? Dapat galaw-galaw tayo para di tayo may stroke. Mga pastor, baka ma-stroke tayo pag hindi tayo gumalaw. Ha? Church natin, pag hindi rin gumalaw, pwedeng ma-stroke. May mga churches na walang ginagawa, no? Pagdating sa mission. Alala ko yung sabi ng pastor ko dati, Pastor George Intong. No? A church that doesn't win soul is not worthy of existence. Wow. Amen. Tama? Right. Amen. Hindi ka dapat magpapatuloy. Hindi ka naman nagsusoul winning eh. That's Ang Panginoon, the very purpose of the Lord, He came to save the lost. Amen. Kung hindi ka nagsusoul winning, sarado mo simbahan mo. Amen. Amen. Gawin mo lang apartment, paupahan mo, mapakinabangan mo pa. Correct. Di ba? That's right. Amen. The church that doesn't win soul is not worthy of existence. Mga kapatid, since our position is advancing, offensive, mga kapatid, not defensive, when there are ministries entrusted by God to other pastors or church, we should not criticize, Amen. but we must support, mga kapatid. Amen? Amen. Naalala ko noon si Pastor George. Naalala ko noon si Pastor George, no? He is being accused ng mga spiritista.
Espiritista na yan si Pastor George, huwag na tayo makipag-fellowship dyan, di ba, Pastor? That's right. Bakit? Dumami yung cases ng mga demon possessions dun sa lugar namin. Pinapatawag siya. Pupunta siya, hindi. Di ba? Pupunta ba siya o hindi? Dapat. Dapat pumunta. Amen? Tama yan. Amen. Preach. Kailangan mo pumunta. Tama. Yun po ang meaning ng ministry. Ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels to the glory of God, sabi ni Warren Wiersbe. Ito ngayon si Pastor, no? Pinapatawag siya ng community kapag may mga demon possess. I remember a time, mga kapatid, sa Gumaok, no? So, malapit sa Hosanna, walking distance lang. Andun yung isang lalaki. So, hindi namin alam yung background ng una. Pero ang dinatna namin doon ay binubugbog yung kanyang mata, kaliwang mata. Tapos, pinuntahan ng pare, walang nagawa yung pare. Medyo nalig pa nga ako nagkasalubungan pa kami. So, nung dahil maliit yung daanan, nagkaalinlanganan pa kami dahil napunta ako doon. Siya naman galing doon, nagkatakutan pa. Parang ganun. So, walang nagawa yung pare, minura pa nga yung pare. So, ngayon, eto na, Pastor George, dumating na. Itong lalaki, mga kapatid, grabe, alipino ng kaaway. Very strong, sobra yung panggugulpi sa kanya. Tinalian siya, mga kapatid, nakakalas niya. So, at kahit nung tinalian uli siya, mga kapatid, inihiga siya, pilit siyang hinihila ng kaaway, palabas ng pintuan. Yung halimbawa, kutsara, nakahiga ng ganyan, lalabas sa pintuan ng pagganon. So, hindi maglalakad, hindi gagapang o whatever, hinihila talaga siya, ganun kalakas ang pwersa. Tapos meron pang, dahil nakahiga siya, bigla na lang siyang tatayo ng ganun. Wala namang wala namang, hindi mo kayang gawin yun normally, na hindi matutupik yung tuhod mo, tsaka balakang mo. Kaya mo tumayo ng gano'n? Hindi, di ba? Hindi mo kaya tumayo yun. Right. So, pero nagawa nun, kawawa yung tao. Pero nakas out yun by the grace of God. Amen. Pinagaling ng Panginoon yung tao. Amen. Yung background kasi ng taong yun, nasa bukid din sila. Pero nakikipag-live-in siya, namumuhay sa kasalanan. So, yun yung pinaka-background. So, nahandun siya sa bukid, nagsisibak ng kahoy. Sa pagsibak niya ng kahoy, lumutang na lang daw yung kahoy. Yun ang kwento niya, matapos na. Pagkatapos na, nagkisay na siya. Tapos, tinanong namin, ano nangyari sa mata niya? Sabi niya, ginugulpi daw ng itim na duwende yung kanyang mata. Hindi naman ako yung living witness, mga kapatid, no, sa pangyayari. Hindi naman galing kay Pastor George yun. Tama. Di ba? Galing dun sa tao na nakaranas. Na nakaranas ng demon possession, na pinalaya ng Panginoon. Amen. Anong kasalanan dun ng pastor? Di ba? That's right. Amen. Pero he is being accused of magiging espiritista. Alam niyo, mga kapatid, tayo po mga lingkod ng Diyos, mga pastor, may binigay ng gift ang ating po Panginoon. Iba po yun. Amen? Amen. Kaya ina, naririnig natin, pastor, nagtuturo ng first fruit. Amen? Gift yun, mga kapatid. Amen. Amen? That's right. Binigay kay Pastor Ira yung Jewish mission. Right. Gift yun, mga kapatid. Amen. So, pag ang mga pastor, meron pong mga gifting, no, at ginagamit ang church, we must support. Amen po. Ganun po sa opensa, mga kapatid. Amen. Preach. Come on. Ang ating pong defense, mga kapatid, is still advancing. Right. Wala po tayong defense. Amen. Our defense is offense din, mga kapatid. Amen. Diba sa basketball, the best defense is offense. Tama? Ganon din sa mga, andyan si Pastor Yanesa, sundalo. Okay? So alam niya yan sa combat. So kami din po na-lecturean, by the grace of God, may natutunan din po ako sa wilderness. Alam niyo yun? Yung Israel, maraming natutunan sa wilderness.
So dumating po na napunta ako sa wilderness. May natutunan din po ako. Naturuan po kami sa PNP. Ako po yung naging gun safety instructor. So, mga kapatid, pag sinabi ng isa, pagka nag-combat na lulusob, sinabi ng isa, cover me, depensahan mo ako. Pag sinabing cover me, depensahan mo ako, anong gagawin? Puputok yun. Pag putok nun, saka tumatakbo yung isa. Yun ang ibig sabihin nun. Yan ang mga kapatid. Amen. That's right. Pag may gawain, yung isang kapatiran, isang pastor, yung pumuputok, Amen. nag-a-advance tayo. Amen. Hindi tayo nagiging cause nung pagkabaril, pagkapusil, pagkamatay ng kasamahan natin. Amen. Amen? We must support Yes, amen. the church. We must support Pastor Chelmer. Amen. Nagiging possible ang gawain when we support each other, mga kapatid. We must be in the offense position, mga kapatid. Yun ang position ng church. The gates of hell shall not prevail against it, mga kapatid. Amen po? Last point, mga kapatid, no? Last point. Posture. Pag sinabi natin posture, okay, yung pong ating attitude. What should be our attitude, mga kapatid? Huh? What should be our attitude? Luke 1:37. Luke 1:37. Sabi ganon, for with God nothing shall be impossible. Next is verse 38. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel of the Lord, the angel departed from him. Ano sabi ni Mary? Na? Be, sabing ganon, be it unto me according to thy word. Amen. The proper posture is what? To make ourselves available. Amen po mga kapatid sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen. To make it possible. Amen. Pag hindi tayo available, walang available, Amen. Mission. no, walang tayong magagawa, wala tayong mission. Tama. Amen. It will become impossible. Tama. Tayo rin yung gagamitin ng Panginoon di ba? Sir. Amen? Amen. So dito po makikita natin sa 2 Corinthians 8:2, again, no? Napakaganda ng attitude, ng posture ng Macedonian church. Giving with grace despite lack. Ang sabi nga nun, the abundance of their joy in their deep poverty abounded unto the riches of their liberty. So mga kapatid, the example of the Macedonian church or churches shows us a posture that makes mission possible, mga kapatid. That is the right attitude. So daanan ko lang tong ilang points, saglit lang, no? It's possible to give like the Macedonian. Posible tayong magbigay ng katulad ng Macedonian. So kagabi, inisa-isa to ni Pastor, no? Pastor Maynard, no? Yung possible. P-O-S-S-I-B-L-E. So gawin natin ngayong syllables. Possible. Okay, tatlong point lang para mabilis lang. Practice tayo, ha? Okay, so number 1, positive attitude in poverty. Amen. Amen, mga kapatid. Positive attitude in poverty. Amen. The point here, the Macedonians had positive spirit even in hardship, in poverty, Amen. affliction, deep poverty. The abundance of their joy in their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So ang explanation doon, mga kapatid, though poor and afflicted, they were still joyful and willing to give. They did not focus on what they lack. Yeah. Hindi sila dun sa nakapokus sa kung ano yung wala sila. Tama? But on how they could still contribute. Amen. Ang application natin sa atin ito, mga kapatid, even when we don't have much, we can still be generous. Because it's a matter of heart, mga kapatid. No? If we maintain a positive heart,
Amen. toward God and others. So next is yung SI. No? SI, sincere giving beyond ability. Amen. Sincere giving beyond ability. They gave sincerely, not out of pressure, but from the heart. Sabi nga nun, for to their power, I bear record, yea, and beyond their power. They were willing of themselves. Willing of themselves. Their giving was not about the amount. It's not about the amount, but the authenticity, the sincerity. They gave beyond their ability because their giving is genuine, mga kapatid. Totoo, tunay, mga kapatid. Ang application sa atin ito, God values sincere giving more than impressive giving. Right. Let your giving be from the heart, even if it stretches your limits. Right. Amen? Amen. Dapat nga, na-stretch talaga yung limits eh. Right, right. Amen? Amen. Kasi kung hindi ma-stretch yung limit, you just give. Amen. No, walang sacrifice doon. Amen? BLE, blessing others through sacrifice. Amen. Their giving was a blessing because it involves sacrifice. Yun na yung point. Verses 4 to 5, praying us with much entreaty, but first gave their own selves to the Lord. Amen. Mga kapatid, ito yun. They gave first their own selves to the Lord. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, maganda yung narinig natin kay Pastor RJ, no? Sa first fruits. Dapat una-munang ibigay ng miyembro yung kanyang sarili. Amen. Kasi kapag hindi ibinigay ng tao yung kanyang sarili, kahit 20 pesos yan, gusot-gusot yan. Mabuti na lang, coins na yung 20 pesos na hindi na nila kayang gusutin. No? Ibig sabihin, kahit 20 pesos, masama ang loob niya. Tama. Tama? Right. Pero pag nauna nang ibinigay, ang kanyang sarili, isinuko na ng member yung kanyang sarili para sa gawain ng Panginoon. Amen. No? Kahit hindi niya kayang gawang paraan, mag 100,000 ibibigay. Right. Amen? Yes, sir. Ganun ang gagawin niya, mga kapatid. Blessing others through sacrifice. So they were not just giving money, they were giving themselves. That kind of sacrificial heart results in true blessing to others, mga kapatid. True giving blesses others and pleases God when it comes from life surrendered to Him. Sa isang buhay na isinuko sa kanila, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, mga kapatid. So dito po makikita natin in verse 5, mga kapatid, their joy came from their relationship with God. Saan ba nang galing yung abundance of joy nila? Saan ba nang galing yun? Unang-una, sa kanilang relasyon sa Diyos. Amen. Pangalawa, their joy came from the grace of giving. Kanilang naunawa ang tunay ang biyaya ng Diyos Amen. ng pagbibigay. Amen, mga kapatid. Pag hindi nila naunawaan yun, they will not give, no, mga kapatid. And then their joy came from the opportunity to help others. Kagabi, nabanggit ni Pastor dito yung, Pastor Maynard, no? Yung opportunity, mga kapatid. Their joy came from the opportunity to help others. Sabi nga nun, praying, sa verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us, ito po yun, opportunity, the fellowship of the ministering to the saints. That is the opportunity, mga kapatid. Tayo po mga pastor, mga lingkod ng Diyos, let us share the opportunity. Kapag mayroon tayong conference, mayroon tayong programa, huwag natin sabihin, mga members, anniversary natin. Kaya lang ang problema natin, huwag nyo sabihin problema. Amen? Opportunity, not a problem. Hindi naging problema ang gawain ng Panginoon. Huwag yung tatawaging problema ang gawain ng Panginoon. It is an opportunity, mga kapatid. Amen.
Pag magtanong ka sa mga kapatiran, sino gusto ng problema? May magtataas ba? Wala, ikaw lang. Talagang ikaw ang problema kasi ikaw lang nakataas. Di ba? Pero mag-ask ka, sino gusto ng opportunity? Opportunity. Tataas lahat. O pagkataas, lista mo na. O, ikaw. Gusto lahat ng opportunity. Yan. Saka mo na sagutin, Pastor, ano opportunity? Opportunity to help others. Opportunity for mission. Opportunity for conference. Praise the Lord. Ayun, mga kapatid, di ba? Nakuha na natin. Huwag natin binibigay, mga kapatid. Huwag natin gawing burden, huwag natin gawing burden, huwag natin gawing problema ang gawain ng Panginoon. Let's share it as an opportunity. Kapag hindi natin share yan as an opportunity, withhold din natin ang blessing sa kanila. Amen. That's right. Ano pagpapalain kung hindi nagiging bahagi ng gawain ng Panginoon? Amen po, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Meron ba kayong na-observe sa verse na ito, mga kapatid? Bakit kaya yung sinabi kasi dito, no? Why do joy and poverty appear together dun sa verse? No, dun sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2. No? Tingnan ninyo. 2 Corinthians chapter 8. Balikan natin yung sa Macedonia. Verse 2. How that in a great trial of affliction. Di ba nandun na? Great trial of affliction. Tama? Oh, next is the abundance of their joy. Tama? Bakit nakakabit pa rin doon sa abundance of their joy and their deep poverty abounded? Parang sa wikang English, mga kapatid tawag dyan, oxymoron. Pinagsama yung dalawang salitang magkakontra. Di ba? Parang bittersweet. Mapait na matamis. Di ba? Yeah, sweet and sour. Amen. Kontra pero magkasama. Amen. Pwede bang mayroong joy in poverty? In the world's view, hindi pwede mag-mix ang joy and poverty. Tama? Pero sa ating pong Panginoon, ibig sabihin nito, hindi nakadepende ang joy no, sa circumstances. Amen. Amen, mga kapatid? There is joy even in poverty. Yun ang sinasabi ng verse, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, na yun po ang binigay sa atin ng Panginoon. Kahit nasa kahirapan, kahit sa affliction, kahit sa deep poverty, you will have joy. You will experience joy. You will experience happiness. So, mission is possible, mga kapatid. Kahit anong hirap, there is joy in serving the Lord. Amen? Sabi ni Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. Yung po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid. Giving gave them joy, even when they had little, mga kapatid. Ako minsan nagpatotoo sa church namin. Sabi ko, church, galing ako sa conference. Ngayon lang ako umuwi. Yun lang yung pagkakataon na umuwi ako. Hurot ang pera ko. Pero masaya ako. Kasabot kaya ang mga taga Manila. Naubos yung pera ko. As in literal, walang laman. Pero andun yung kasiyahan ko. There is joy, sabi ko. Tawanan sila. Sana naintindihan nila. No? Naubos pera ko. Pero masaya ako. Sabi yung naranasan ko na yun, mga kapatid. I had that joy. Ito yun sa Macedonia. Purihin ng Panginoon sa kanyang papuri. Amen po. Di ba sa mga conferences, marami tayong giving, di ba? Bibigay tayo, mag-support tayo. Bukod doon, mayroon pang side giving. Meron akong side giving eh. Oh. Di alam yung side giving, ano po mga pastor, di ba? Oh. Pag kumakain tayo sa labas, sa mga restaurant, may main dish tayo. Tama, may main dish. And then meron tayong side dish. Ayan. So meron tayong regular giving. Meron po akong ina-apply na side giving. Sa akin na lang po yun. Pero pwede nyo pa-discover yun, mga kapatid. Side giving, papitik-pitik lang yun, mga kapatid. So
So may blessing doon. Yeah, amen. Ang pinagpapala niyo po ay mga lingkod ng Diyos. Amen. Amen po mga kapatid, yun po yung side giving. Tama, tama. Mga kapatid. Amen. Okay? Minsan mo lang makita yung mga pastor. Yeah. Di ba? Galing pa sa uttermost part of the earth. Wow. Amen. Gasinong bigyan mo. Yes. Amen? Amen. Yan, yun, Glory to God. yun yung side giving. Alam nyo na. Amen. Tinuro po sa atin ng Panginoon na maging mapagbigay. Amen po, mga kapatid. Amen. That must be the posture. That must be the posture of the people of God in the church. Amen. Even the man of God. Amen? So we have the three P's. Power, position of the church, the power from Jesus Christ, the authority, position of the church. It must be in the offensive, advancing mga kapatid. And the posture must be always available in your attitude. And we must give, mga kapatid, kahit in deep poverty, katulad ng sinasabi ng church. Tayo po lahat ay nanalangin. Nagkilang Diyos, salamat po sa mga ganito. Salamat po sa mensahe pinagkaloob ninyo sa amin. Indeed, O Lord, your word is like an ocean. Na kahit kami po ay mag-ubos ng buong maghapon dito, kami po ay parang sumalok lang ng isang timba. Panginoon, hindi po mauubos, Panginoon, ang inyong karunungan, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu at patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa gawain na ito na kami po ay naging bahagi, Panginoon. Nakita namin ang kalagayan, yet tamang-tama, Panginoon, ng thing possible, Panginoon, can happen with us. Salamat po sa conference. Despite ang second anniversary pa lang, despite of the location, Panginoon, ay pinangyari po ninyo, Panginoon. Salamat po. I am personally challenged, Panginoon, sa gawain ito. Salamat po sa blessings. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. To God be the glory. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Napaganda po ng mensahe. At sa mga challenge po sa atin. Ayo, pray po na yung mga mensahe ay papunta po ng puso natin. Amen. To God be the glory. Wow. Okay na ba yung Tagalog ko? Kaya hindi na po tayo mandog na tayo ng palihog. Hindi na ako mag-Tagalog. Akong gagawin akong kaniang, mo play sa piano. Maganta sa ta. Before ta mo, kaya sa tinood lang maganta sa ta, adisir ta mo kaniang atos unahan. Napatay last speaker para mintras nag-prepare ang kaniyang mga miyembro, nagkabisi na po sa kusina. Prepare sila. Atong parang ang last speaker, no? Mo nang, okay ba mo? Amen. Ikaw ta, manganta ta. Ang leader. Nahanap ko. Hymn number 34, Mansion over a Hilltop. Hymn number 34, Mansion over a Hilltop. I'm satisfied with just a province below, a little silver and a little gold, but in that city where the sun will shine,
magpatuloy po tayo. This time, ang last speaker po natin sa ngayon, salamat po sa Panginoon dahil ito po na tao, ito po ay sobrang blessing po sa akin. Nakita po ko sa kanya yung sa kanyang buhay. Bless pa po, lalo na nag-praise po sa La Union. Noong nag-praise sa La Union ay doon ako nakinig sa kanyang mga preaching. Salamat po sa Panginoon na isa po siya nakapunta po ito sa atin. Kaya salamat po, hindi ko na sige na palangayon. Hindi na langayon, no? Pastor Yanisa. Salamat, Pastor. Iyon na pong Samantalayin ko po habang kayo pong lahat ay tumayo. Sa aklat po ng 1 Samuel chapter 17, verses 29. Ganito po ang sinasabi, Tagalog po ang gamit kong Bible. At sinabi ni David, anong aking ginawa ngayon? Wala bang dahilan? Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ng inyong lingkod na pastor dito. Sa kanyang may bahay, sa kanyang anak, at sa magiging anak pa, salamat sa mga miyembro Diyos. Bagamat napakabata pa, sila po ay sumuporta sa dakilang gawain ng to the Dupers Mission sa unang taon at ang Sikin mission para sa buong mundo. Salamat sa kabutihan mo sa buhay ni Pastor. Salamat o Diyos na hindi niya nakita ang kakayanan ng iglesyang ito para i-host ang mission conference na ito, kundi ang nakita niya ang iyong kalooban na nagsugo sa kanya. Pagpalain mo po ang lahat ng mga pastor, mga miyembro, kung may bisita man, salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong maupo. Ang title po na gagamitin ko ngayong umaga, pero itatouch din natin itong buong programa, Picking Action. Amen. No? Pero bago yun, ay nais kong i-appreciate ang pastor dito. Amen. Amen. Lupa, ang kanilang ginagamit na piece of worship, pero hindi humingi ng registration fee sa bawat pastor na dumalo dito Yes, sir. Yes, sir. sa 2 araw Tama. na kumperensya. That's right. Amen. Amen. Hindi ito nasa posisyon ng Manila. Pero sa Manila, moron, sa malalaking simbahan, hindi ka makadalo ng mission conference na walang import na registration fee. Tama yan. Tama yan. Tama, mali. That's right. Amen. Pero sa amin, sa Bulacan at sa North Caloocan, like this, pwede kayo pumunta na walang import money ng registration fee. Yes, sir. Amen. Hindi namin sinasabing bungga ang pagkain, pero abot ng aming makakaya. Yes, sir. All for the glory of God. Amen. Yes, sir. Amen. At ito ang naranasan natin dito. Tama. Amen. Sa suka, walang panalo na tayo eh. Amen. Di ba ba? Yes, sir. Yes, sir. Siguro nagtataka ang bawat isa po sa inyo, bakit isang talata lang ang binasa ni Pastor? Konektado po ito sa buong chapter. Tama. I-deliver ko ito sa biyaya ng Diyos by the mercy of God, expository message. Bawat verses found natin. Amen. Amen. That's right. Amen. Mula po sa verse 1 hanggang sa 16, nagkaroon po dito ng challenge. Hinahamon ni Goliath ang bansang Israel na kukuha ng isang tao na makalaban sa kanya. That's right. At ang kondisyon, kung sino ang matalo, ay bihag nila. Tama. Kung matalo ang Israel, bihag ng Palestiyo. Kung matalo ang Palestiyo, bihag ng Israel. Pero hindi ito tinupad. Tama. Tanda natin, ang kalaban ay sinungaling. Yes. Amen. That's right. Kaya tingnan natin ang background ni Goliath. Higanti siya. Tama. Siyempre, pag higanti,
Pag naghamon yan, Mm. walang basta kakasayan. Tama. Mali pa, nag-iisip ka. 40 araw, pabalik-balik, naghahamon. Mm. Amen. Makita natin, may hari doon. Tama. Ang hari, commander-in-chief yan. Tama. Katulad sa ating bansa, ang pinakahari dito ay ang presidente. Mm. Pag may naghamon sa ating bansa, pagmimitingan yan. Tama. At kapag pinagmitingan yan ng lahat ng amposes, Mm. kabinete, ibabato yan sa Secretary of National Defense. Tama. Red alert tayo! Labanan natin ito, naghamon ng ating bansa. Tama. Tama. Amen. Si David ay bunso sa magkakapatid. Mm. Pero ang kanyang 3 kapatid, sundalo. Tama. At si David, saan ang galing? Tuloy natin muna ang background ni Goliath. Si Goliath, sino si Goliath? Higanti at sabi ng Bible, mula sa pagkabata, mandirigma na siya. Mm. Sino ang Diyos ni Goliath? Si Dagon. Mm. Diyos-Diyusan. Yeah. Amen. Pag sinabing Diyos-Diyusan, hindi totoong Diyos. Amen. Walang sinabi, walang iniwan niya sa baril. Akala mo totoong baril. Yung pala airsoft. Uh-huh. That's right. Amen. Hindi makamatay yun. Pero kung marunong ka gumamit, pwede, possible makamatay yun. Gano'n na nangyari, hamon siya. Sabi ng tatay ni David, si Isay, dalawin mo naman ang mga kapatid mo. Pero si David, ano ang kanyang training? Tagapag-alaga ng tupa ng kanyang ama. Yep. Amen. Amen. Buhat din sa kanyang pagkabata. Mm. Bilang tagapag-alaga ng tupa, may mga umaambus doon. Tama. Ang kordero, lalo bagong panganak, inaambus doon. Mm. Ano ang ginagawa niya? Pinapatay niya ito. Hinahabol niya ito. Mm. Kung tinatangay ang kordero, binabawi niya ito Tama. Tama. sa uso at sa leon. Ano ang pagkaroon ng leon at ng uso? Kung tayo lang, di natin kayang labanan ang leon. Tama. Ang leon ay isang malakas na hayop. Mm. Ang leon ay malakas na hamon. Tama. Ang leon ay malakas umakmal. At isang sakmal lang, maaaring mamatay ka. Mm. Liig ang sakmal niyan. So hindi siya nasasaktan ng pangamot ng leon, hindi siya nasasakmal, pero napapatay niya ang leon. Yes. Amen. Yes, sir. Nung dumating si David, na inutusan ng ama, nadalawin ng mga kapatid, magdala ng tinapay, at magdala ng kiso doon sa kapitan, narinig niya ngayon yung hamon. Pero bago siya umalis, yung kanyang tupa, may pinag-iwanan siya. Tama. Tayong mga pastor, na galing sa Manila, bawat isa sa atin, ang ating plot, ang katiwala ng Diyos, may pinag-iwanan tayo. Amen. Isa yan sa authority, Amen. na hindi siya umakbak nang malalagay sa alanganin ng tupa. Yeah. Amen. Ngayon, narinig niya ang usapan. Walang makahaba. Habang umikot siya doon sa lugar na kung saan doon naghamon si Goliath, nagtanong siya. Andiyan na si Goliath. Sabi niya doon sa mga kausap niya, anong gagawin sa taong makapatay dito? Mm. Sabi niya, yayaman. Payayamanin ng hari. At yung isa sa anak ng hari, ibibigay pa sa kanya ng mga pangasawa. Amen. Praise the Lord. Nakuha niya impormasyon. Ano sabi niya? Sa mga sumusunod na talata bago dumating ang verse 20. Ano sabi niya? Sino ito? Nahahamon sa hukbo ng Diyos ng Israel, ng hukbo ng Israel, na hindi tuli. That's right. Amen. Mga minamahal sa Bisaya, sa Tagalog, sasabihin, subot pala to. Hindi po pinag-usapan doon sa laman. Sa puso! Yeah. Sino ito na hamon sa hukbo ng Diyos ng Israel na walang Diyos? Amen. Amen. Narinig ito ng mga tao. Amen. At nung marinig ng mga tao, Amen. Amen. pinarating sa hari. Wow. Amen. Wow. Nung makarating sa hari, sunduin nga niya, sino ba yun?
Pero titingnan natin mga minamahal. Ang tapang ng tao Tama. ay hindi yan lumilitaw sa pangkaraniwang sitwasyon. Tama. That's right. Bakit lumitaw ang tapang niya? Dahil dinudusta na ng tao na walang Diyos ang bansang Israel. Amen. That's right. Mga minamahal, makinig kayo. Ang bansa natin ay may problema. Tama. Sinasakop ang ating bansa ng bansang China, ang West Philippine Sea. That's right. Huwag kayo mag-concentrate doon sa West Philippine Sea. Ang totoo ng buong Pilipinas, ikukupir nila yun. That's right. At napinitrate na tayo ng kanilang mga army. Napinitrate na tayo na may mga lupain sa Dakong Pampanga, 1,000 hektar na bibili nila. Samantala, mahihirap natin, ay kahit walang isang hektarya, ay walang pag-aari. Pero doon sa mga Chinese national, ay nagbili ang malalaking lupain na pinagtayuan ng pugo. That's right. Come on. In connection kay David, hindi po pwede na gustahin ang bansang Israel. Amen. That's right. Naroon ang kanyang malasakit. Amen. Amen. Narinig ito ng kanyang kapatid. Tama. Tama. Napanganay. That's right. Come on. Sa halip na suportahan si David, Yes. nainggit, nagalit. That's right. Talastas ko ang kahambugan mo. Kaya ka nagpunta dito, magyayabang ka lang. Ano ang sabi ni David? Bakit? Ano? Ano ba? Wala bang dahilan? Amen. Katahong. Papayag pa kayo? Amen. Nadustahin ang tao ito na walang Diyos. Maging ang mga sundalo ng inid, maging ang hari ng inid. Amen. Amen. Nung pinasundo siya, sabi ni David, mahal na hari, huwag kayong mabahala. Lalabanan ko ang Gulayat na ito. Amen. 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 Sino si Gulayat? Si Gulayat ay isang mananakop ng lupain ng may lupain. Ang tindi sigay ng hamon, sasakupin ng Israel. Tama. Tama. Mamamatay tao. Hambog! Dahil sa kanyang posisyon at laki. At mula sa pagkabata. Preach. Come on. Preach. Preach. Amen. Pinansin ba ni David yung kanyang kapatid? Tumalikod siya. Amen. Tama. Amen. 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 Hinarap niyang hari. Tama. Amen. Amen. Thank you, Lord. Balikan natin. Ang ating bansa ay may problema. Nakuha niyo po ba? Yes. Good point. Amen. Kasi yung problema ni David na sinasakop ang kanilang bansa. Yeah. Tama. Tama. Amen. 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 Ano gagawin natin mga pastor? That's right. Amen. Sa aklat ng Acts chapter 4, Amen. beginning verse 31 hanggang 37, before doon umakyat tayo, sa 23, sa 19, hinuli si John at si Peter That's right. na nangangaral ng salita ng Diyos. Tama. Tama. Nung mahuli, pinalo, pagkatapos pinawalan. Tama? Tama. Mula ngayon, huwag na kayo magsipangaral sa pangalan ni Jesus. That's right. Amen. Sinunod ba ni Pedro at ni John? Hindi. Nagkatipon sila. Amen. Nanalangin sila. Yes, sir. Amen. In times ng public, mga minamahal, may Diyos tayo na pwedeng lumuhod at lapitan natin siya. Humingi tayo ng awa. Yes, sir. Pagkatapos manalangin, ano ang nangyari verse 31? Ngayanig ang kanilang kinaroonan. Yeah. Amen. 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 Ano ang kanilang hiling sa panalangin? Bigyan sila ng banal na tapang holy courage to preach the gospel. Yes, sir. Praise the Lord. Amen. Pero ang tanong mga minamahal na sa atin ang salita ng Diyos na dapat natin ipangaral, initan. Pero kung wala kang pera, hindi kami makarating dito. Tama. Hindi lang nagsakripisyo ang mga miyembro dito, hindi lang nagsakripisyo ang pastor na hinamo ng mga miyembro at pamilya niya, kundi kami nagsakripisyo din. God be the glory. Praise the Lord. Ang nangaral ngayon, katatapos lang, naglibya ng 15 days Wow. para makarating. Diyos. Amen. Sakripisyo yan sa isang pamilya. Amen. Namasahe pa. Praise the Lord. Praise Nung nanggaling dito si Pastor Ira nung last year, ang sabi niya, Pastor, pinababalik ako doon. Pero sabi niya, gusto ko sana may kasama.
Sabi ko, Pastor, bilang mo na akong kasama. Wow. Pag-iipunan ko yung pamasahe. Wow. Amen. Praise God. Pero hindi natuloy. Nag-provide ang Diyos. Amen. Isang araw, sabi ni Pastor Ira, may ticket na tayo. God be the glory. Pag ikay pupunta sa gawain ng Diyos, God be the glory. possible. Possible. Possible with God. Mag-provide ang Diyos para sa iyong Amen. pangangailangan. Yes, sir. Amen. Praise you, the Lord. Kaya kami nakarating dito. Amen. 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 Granted ng Diyos. Ngayon, nandito na kami. God be the glory. Susulitin na namin. Amen. Woo! Amen. Siguro i-break muna natin ang ilang minuto na mag-overtime ang iyong lingkod. That's right. I-deliver natin ang mensaheng ito by the mercies of God, completely by the power of God. Amen. That's right. Amen. Ngayon, ano ang ginawa ng mayani? Ibig sabihin, tinugo ng kanilang panalangin Yes. Amen. na sila magsalita ng may banal na tapang. Yes, sir. Sapat na ba yun? Amen. Nagkaisa ang kanilang puso at isipan at ang kanilang mga ari-arian sa early church ay ipinagbili Tama. Tama. at dinala sa gawain ng Diyos. Amen. Kayo ba mga minamahal kong pasto, papayag ba kayo na araw-araw sa bawat local churches na pinaglagyan sa atin ng Panginoon ay may gawain? Amen. Tama. Walang tatanggi doon. Yes, sir. Pero ang problema ito. Yes, sir. Walang problema sa ating Diyos. Pero ang problema ito yun. Yes, sir. Tama. Ano gagawin natin ngayon? Sila nagsakripisyo. Tama. Amen. Pinagbili ang kanilang mga ari-arian. Yes. Ano ang sinasabi doon sa Proverbs 3:9? Tingnan natin mga minamahal. Proverbs 3:9. Napakaganda ng concept na itinuturo ni Pastor tungkol sa first fruit offering. Tingnan natin dito. Sa kawikaan po, ganito ang sinasabi mga minamahal. 3:9. Saglitin lang po natin ito ng sandaling minuto. Ganito po ang sinasabi sa 3:9. Ang sabi po dito, ay ito po yun, 3:9. Honor the Lord with thy substance, in with the first fruit of all thine increase. Ano po ang ibig sabihin ng substance, mga minamahal? Yung pag-aari mo kung mayroon kang lupa, kung mayroon kang bahay, kung mayroon kang sasakyan, at in times na nangangailangan ng gawain ng Diyos, katulad ng pangailangan ng ating bansa ngayon, pwede mo ipagbili yan Yeah. Amen. Tama. at gamitin mo sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi lang ikaw ang bibinta. Lahat tayo kung mayroon dapat isakripisyo. Tama. Amen. Pagkatapos pagawa yan, ano nangyari? Araw-araw nasa templo sila. Amen. Nagpuputol-putol ng tinapay. At kung titingnan natin ang mga sumunod na chapter na yan, araw-araw ay may naliligtas na kaluluwa. Amen. Ngayon, ano ang solusyon kung sakali pasukin tayo ng China? Kaya ba natin tirahin ng China? Hindi. Ang kaya lang natin, ma-evangelize ang buong Pilipinas. Yes, sir. Maakay sa Panginoon. At tayo may prayer. Kung sila may prayer, tayo may prayer. Amen. Impossible na hindi tayo tugunin ng Diyos. Magiging possible yan. Na ang bansa natin ay hindi masakop ng mga taong walang Diyos. Amen. 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 Tama po ba mga minamahal? Amen. Tuloy natin. Pinasundo siya ng hari. Tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Pinasundo siya ng hari. Nung makita siya ng hari, kagad nireject siya ng hari. Hindi ka pa lalaban. Pambira lalabanan mo, higante. May tagadala pa ng sandata. Kung ikukumpir ang taas mo doon, wala. Sisiw ka lang. Tama. Yes, sir. Pero nakumbisi ni David ang hari. Yes, sir. Amen. Ha? Dapat tayong mga pastor mayroong convincing power. Yes. By the power of God. Hindi lang pag sinabi wala na solusyon, para na tayong basang sisiw. Aha. 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 Inausap niya yung hari. Amen. 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 Pray. Ang sabi dito, sa mga sumusunod na talata, sa verse 32, 31 ipinasundo siya, 32, at sinabi ni David kay Saul, huwag manglupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kaniya. Ang iyong lingkod ay yayaon
at makikipaglaban sa Pilistiyong ito. Ano makita natin sa buhay ni David? Dahil sa ayaw niya masakop ang bansa, nagmalasakit siya, ayaw niya mapahiya ang kanyang Diyos, nag-volunteer siya na labanan. Si Goliath. Huwag ka kayong mabahala doon. Ako lalaban kay Goliath. Ano sabi ng hari? Sa verse 33, at sinabi ni Saul, David, hindi ka makaparoon laban sa Pilistiyong ito. Makipaglaban sa kaniya, sapagkat ikaw ay isang bata at isang lalaking mandidigma mula sa kanyang pagkabata. Pinaliwanag na ng hari. Hindi lang masabi ng hari, kung ako nga hari na, takot ako doon eh. Ikaw pa. Pero si David nagpatuloy. 34. Sabi ni David, ginamit niya ang kanyang training. 35. Ay lumabas, sabi dito sa 34, at sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. At pag pumaparoon ang isang leon o isang uso, kinukuha ang isang kordero sa kawan. 35, ay lumalabas akong hinahabol ko siya at aking sinasaktan at aking ilililigtas sa kanyang bibig, at pagka dinadaluhong ako ay aking pinapanghan at aking sinasaktan at aking pinapatay. 36, pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ang uso. Ang Pilistiyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Saan nakadipindi si David? Sa Diyos. Bakit maka-Diyos si David? Si David ay isang Efratiyo at pinanganak sa Bethlehem, na tinatawag na Ephrata, na kung saan doon din pinanganak si Jesus Christ. Amen. Yes, sir. Maliit na bansa pero hindi kayang talunin ng sino man. Amen. Praise the Lord. Amen. Nakadipindi siya sa Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Doon lumabas ang kanyang tapang. Hindi tapang na mula sa kanyang sarili, tapang na galing sa Diyos. Amen. Kasi kung sa ating sarili, mauubos yan. Pag ninervyos ka, pag nakita mong dihado ka, tatakot ka na. Mawawala na yung tapang. Pero pag galing sa Diyos, Amen. sabi nga ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, nung kinakausap ng Amerika na mag-ceasefire, ano sabi ni Benjamin Netanyahu? Hindi. Sinimula nila laban, tatapusin namin. Wow. Sa isang congregation, sa isang church na ganito, pinasimulan ng Diyos sa puso ng pastor na hamon ng bawat linggo. Ituloy nyo! Hindi lang ngayon, hindi sa mga darating pang panahon, hanggang hindi nagbabalik ang Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ang mahirap, mga minamahal, ang magsimula. Tama. Tama. Pero pag nasimulan mo na yan, Yes, sir. kumo na lang yan. Amen. Wow. Amen. Amen. Sabihin mo sa akin, Pastor, ang totoo, pagtapos ang mission conference ito, sabihin nyo kung kayo nag-ipit. Naniniwala akong madubli pa ang budget nila. Amen. That's right. Amen. God. Kung sa Diyos mo ginamit, at alam naman namin, sa Diyos mo ginamit, Amen. na naging dahilan ng pagtitipon natin ngayon. Yes, sir. Salamat din po sa lahat ng pastor na nagmensahe. Amen. Kung kaliblis ako, kung tutusin, hindi na ako dapat magsalita. Dapat na naghalian na tayo ngayon eh. Amen. Praise. Walang nagsalita dyan na hindi ako na-bless. Amen. That's right. Pero kung tutusin, wala na akong sasabihin dito. Lalo kagabi. Amen. God be the glory. Yung inisa-isa ang Tama. meaning niyan. Amen. Malayo pa makakating ng ating kapatid na yun. Amen. To God be the glory. Pagpatuloy lang natin na lumakad tayo sa kalooban. Amen. Amen. Praise the Lord. Pag nagkita-kita ulit tayo, sasabihin nyo, Pastor, kamanghamang ang biyaya. Possible na lahat. Amen. Praise God. Praise the Lord. Ito na. Tuloy natin. 37.
At sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilistiyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka. Amen. Pag ikaw ay nagpaalam sa iyong senior pastor na magmimisyon ka, at pinaspasan ka, at hinarap ka sa kongregasyon, at ipinanalangin ka ng kongregasyon, ang pupuntahan mong lugar, hinanda na ng Panginoon. Amen. Hindi dadalhin dito ang kapatid na Kilmer kung walang gagawin ang Diyos dito. Amen. Yes, sir. As long na tinawag siya dito, may tao ang Diyos. As long na may tao ang Diyos dito, may pira ang mga tao dito. Amen. Tama? Yes, sir. Amen. Kaya lang, kailangan palabasin mo yun. Kailangan maging si Pastor Will Siciliano ka. Sino na kilala kay Pastor Will Siciliano? Nung siya ay pastor sa Mandaluyong, sa 9 de Pebrero, may nakalunok ng 25 centavos na bata. Dinala sa kanya. Tricycle, gulat si Pastor Will. Kung ano nangyari dyan? Nakalunok ko ng 25. Ay bakit dinala yun sa akin? Hindi naman ako doktor. Pastor, yung gis na papalabas nyo. Yung 25, madaling mapalabas. Malaki sa gis yan eh. Tights, labas. O diba? Kaya palabasin mo, pasimulan mo sa gis dahil yun ang basic. At i-apply nyo, ina-apply nyo yung perspot na tinuro ni Pastor. Amen. Thank you for that. Amen. Blessing yan. Na dapat natin i-apply. Hindi yung tinatakot ang yun po. Mag-perspot kayo! Wala naman kaya ng Pastor! Sa totoo lang po, halos 40 years na ako nagpastor, hindi ako